the foundation really of your health and your weight management goals is achieving balanced food intake consistently on a day-to-day basis. Hindi lang ngayon, hindi lang bukas, hindi lang hanggang next week, hindi lang hanggang next month, but every single day that you are still alive and breathing. Consistent dapat. Yun ang goal. Pero alam natin ang reality. Most of the time, hindi ganun na nangyayari. Even sa akin, I am a nutrition coach, I am a nutritionist, and I admit, there are times na hindi ko nagagawa yun. Dahil busy, di ba? But, I make it a point na aware ako sa nangyayari and I go back to what I know I should do. Lagi kayong nagmamadali. Aga-agang gumigising, di ba? Ang daming inasikaso. Lagi natin sinasabi, time. Kulang ako sa time. Wala akong time magplan ng kakainin. Wala akong time bumili or magluto or mamalengke. So, yun lagi yung rason. But, to be honest, and based na rin sa mga naging clients ko, actually, hindi time yung problema. Alam nyo kung ano? The main issue really is self-awareness, attention. Yun talaga yung issue. Bakit? Kasi hindi tayo aware na ang dami-dami na pala nating nasayang na oras sa isang araw na imbis sana ay naigugol natin para planuhin yung kakainin natin or pag-isipan yung mga dapat natin i-include sa diet natin. Minsan, hindi na nyo napapansin, kakascroll nyo ng TikTok. Ilang minuto na yung lumipas, hindi natin napapansin yun. Minsan, hindi tayo aware na ang dami na pala nating nakain na junk food. Umaga pa lang, ang dami ko nang nakain na processed food. Almusal pa lang, kumain ka ng corned beef, kumain ka ng hotdog, di ba? Hindi mo na naiisip yun kasi hindi ka aware sa nangyayari. Na dapat pala ang pinili mo ay egg, o kaya dapat pala uminom ka ng gatas, di ba? Sa almusal. Hindi ka aware. Lahat tayo may 24 hours in a day, right? You and me, lahat tayo. The thing is, you just have to pay careful attention on what you are doing, on how you are spending your time, and how much of it should you allot in choosing or doing something with your eating habits. So, hindi talaga time. Nilagay ko lang na time kasi yun talaga yung common nating sinasabi. But hindi really talaga time. It's really becoming more aware of what you're doing. Okay? And what you really need. In terms of your own lifestyle needs and your family's needs. So, wag natin kakalimutan na kasama sa decision making natin dito yung pamilya din natin, lalo na dun sa mga individuals na may mga anak, di ba, may asawa, yan ang katotohanan kasama sila lagi sa plano. So, we also have to consider that. And because we tend to become less aware of what we're doing with regards to our eating practices, the tendency is, hindi na natin na pag-iisipan, kaya we now resort to convenience foods and fast food. Tama? Hindi tayo aware So, ano yung madali? Siyempre, ayaw na natin mag-isip. Bili ka na lang ng pancit canton. Bili ka na lang ng noodles. Bili na lang tayo ng delata. Bili na lang tayo ng hotdog, ng spam. Yun ang madali Ayoko na mag-isip. So, yun ang nangyayari. Bakit tayo nagiging mas dependent sa mga convenience and fast food options? Even paglabas mo kasi, andyan na, bombarded ka na ng mga sari-saring fast food. Ayaw mo nang kumilos, ayaw mo na mag-isip. So, yun na lang din ang pipiliin mo. And then, there are also times when we are too busy with our day-to-day lives. So, nasa-stress ka. Okay? Ang nangyayari is, you tend to eat a lot of high-fat and high-sugar foods. Like yung mga pizza, cake, pastries, o ano pa. Yan yung mga laging ito hindi ko to gawa-gawa, confession yan ng mga kliyente ko, okay? Yun na nangyayari sa kanila. Pagod na pagod sa trabaho. Ayoko na mag-isip. Ayun na lang kung anong nandyan. Tsaka minsan, dahil sa sobrang stress or pagod mo, ang tendency talaga, hinahanap mo yung mga ganyang klaseng pagkain, yung mga high-fat and high-sugar foods. Kasi comfort food. Kasi na-stress ka. Kasi deserve ko to na masarap. Diba? Diba? Yun talaga yung nararamdaman natin. Deserve ko to. Maging happy.